Sa panahon natin ngayon, kailangan medyo may diskarte na tayo sa pagluluto. Yung tipo na kung saan gusto mo makatipid at gusto mo rin naman na double purpose ang niluto mo. Kaya naman sa video na ito, share ko sa inyo yung ginawa kong luto ngayong araw na to. Isang buong manok to na tumitimbang lang ng 1 kilo. So meron tayo ditong 2 karot, babalatot ko lang and then hihiwain ko lang ito ng ganyan. Biniya ko lang sa gitna tapos nga pinutol-putol ko lang kagaya ng nakikita ninyo. Gagamit din tayo dito ng sayote. Isang pirasong sayote lang, okay na yan katumbas ng ating karot. Kapag nahiwa yung isang sayote, kasing dami na nung 2 karot natin kanina. Madaling-madali lang tong gawin at kayang-kaya mo sundan, kaya naman tutukan mo lang hanggang dulo. Maraming salamat pala sa lahat ng nanonood sa oras po na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Kung napapansin nyo, ang ginagawa ko lang dito, nag-isa lang ako ng bawang at sibuyas. Hinihintay-hintay ko lang itong bumango, tapos nga niyan, ilalagay na nga natin yung ating tinilad-tilad na manok. Ang kainaman lang talaga sa karne ng manok, hindi masyadong namamahal, hindi kagaya ng mga karne ng baboy at baka. Ito talaga kasing karne ng manok ang pinaka-budget friendly lang na mabibili natin sa ngayon. Mas madalas pa nga, mas mura pa ang manok kaysa sa mga isda. Compare mo nga sa kilo ng galunggong ngayon, 240 ang kilo. Titimplahan lang natin ito ng mga 4 hanggang 5 kutsarang patis. And then maglalagay din tayo dito ng pamintang durog. Ito lang muna yung gagamitin natin pampalasa habang sinasangkot natin itong mga manok natin. Basta lagi po natin tandaan na pag nagsasangkot po tayo ng manok, kailangan po talaga ay medyo matagal. Yan po kasi yung isa sa nagpapasarap ng ating mga lutuin sa manok. Yung halos nagmamantika na po yung manok sa ating pagsasangkot yun po yung pinakamaganda dyan. Hanggat maaari nga po kung marami tayong panggatong, mapapula muna natin habang sinasangkot siya. Nilagay ko na yung ating mga gulay, sayote at saka karot para nga dito ay masangkot siya na rin. Hindi pa dito nagtatapos yung ating pagluluto sapagkat ito ay lalagyan pa natin ng sabaw. Pwede kayong gumamit ng kung anong pinagkuluan o kaldo ng mga karne ninyo o kung wala naman okay naman yung tubig na lang. Kung meron naman kayong mga chicken broth cube yan, pwede namang ilagay dito. Para ka lang din namang nagluluto ng tinola dito sa ating niluluto. Ang kaibahan lang nito ay walang luya. Pero dahil nga nagsasawa na rin tayo sa mga lutuin natin sa bahay, adobo, tinola o kaya ay sinampalukan, why not na ibahin naman natin? Dual purpose naman yung ating gawin. Pwedeng pang merienda at pwede rin naman pang ulam. Dahil gusto nga natin ay pwedeng pang merienda, nilagyan ko ito ng sotanghon. Isa nga sa masarap na merienda ay ang sotanghon. Lalo na nga kung mainit-init yung sabaw at sabayan mo pa ng pandesal. Naaalala ko tuloy yung sikat na tindahan ng sotanghon dyan sa May Quiapo. Ang daming nakapilang customer at patuloy silang dinudumog. Ngayon naman, ilalagyan ko lang ito ng kasubha. Ito rin yung isa sa mga nagpapasarap sa ating mga sotanghon. Makikita nyo rin itong nilalagay sa arroz caldo. Mapapansin niyo pagka kumakain kayo ng mga lugaw, arroz caldo o kaya naman ay sotanghon, may nakalutang na parang bulaklak na kulay pula. So ang tawag doon ay kasubha. Kung kanina, kung napapansin niyo na halos plain lang yung kulay ng ating niluluto. Pero nung nilagyan natin ng kasubha, talaga naman parang nagkulay pula ng konti yung sabaw niya. Nilagyan ko rin ito ng konting pampalasa pa para nga mas masarap ang ating sabaw. Ito yung sinasabi ko kanina na mapapansin niyo na parang may mga bulaklak na kulay pula dyan sa ating sabaw. All goods na nga ito, kaya nga titikman na natin kung wala naman dapat i-adjust. So okay na, kaya naman magsasandok na tayo sa ating pagkain. Kung isa ka sa nakagusto sa video na ito, baka naman pwedeng paki-like at mag-comment ka na rin kung taga saan ka para naman sa susunod, ikaw yung aking mabati. Patuloy lang po sana kayong mag-share ng ating mga video at ako din po ay patuloy din sa araw-araw na maghanap ng mga magbibigyan ng ating munting pasasalamat. Hanggang sa muli po nating pagkikita, I love you all.